Jason Kidd, malapit nang mabaliw sa nangyayari sa Dallas. Good news Lakers, LeBron James, hindi seryoso ang injury at Warriors ngayon lang ito napapansin kay Butler. Unang beses bilang isang Warrior. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na running shoes, new men's and women's marathon air cushion running shoes, sports shoes. Mabibili lang sa halagang $2,199. I-click lamang ang link sa comment section. Sa kabila ng benda sa kanyang kaliwang mata, bumalik si Kessler Edwards mula sa locker room at nagtungo sa mesa ng scorer upang muling pumasok sa laro ng Dallas Mavericks Lunes ng araw. May 6 minutes and 5 seconds remaining in the fourth quarter. Ito ang huling pagpapalit na ginawa ni Mavericks coach Jason Kidd sa laban kung saan natalo sila sa Phoenix Suns 125-116. Pangunahin dahil wala na siyang ibang pagpipilian. Ang injury-ravaged na Mavericks ay nagsimula sa laro na may siyam lang na available na manlalaro. Tatlo sa kanila ang nagtamo ng pinsala sa laban, kabilang ang dalawa na nagkasalubong sa parehong play nang magbanggaan sa ulo sina Edwards at center Dwight Powell habang nag-aagawan sa rebound. Si Powell na kinailangang tahiin ng 7 beses upang isara ang sugat sa kanyang noo at si guard Brandon Williams, may pananakit ng hamstring, ay hindi na nakabalik sa laro. Si guard Dante Exum at forward Caleb Martin naman ay hindi na rin magamit pagdating ng kalagitnaan ng ika-4 na quarter dahil sa kanilang minute restrictions matapos bumalik mula sa matagal na pagpapahinga dahil sa injury. Si Powell na kinailangang tahin ng 7 beses upang takpan ang sugat sa kanyang noo. Hindi ko pa ito nakita dati, ani ni Kidd. Hindi pa ako nakasali sa isang laro kung saan hindi mo kayang palitan ng isang manlalaro para bigyan siya ng pahinga dahil wala kang ipapalit. Karaniwan sa dulo ng bench may maipapasok ka, pero kung hindi sila nakasuot ng street clothes, nasa likod sila nagpapatahi ng sugat o hindi na makagalaw o makalakad. Mahirap, pero ganoon talaga. Kailangan mong magpatuloy. Sinabi ni Powell sa ESPN na inaasahan niyang makakalaro siya sa pangalawang laro ng back-to-back set ng Mavericks sa San Antonio sa Martes. Sa ganung paraan, makakabuo ang Dallas ng isang aktibong roster na may league minimum na 8 manlalaro. Ayon kay Kidd, inaasahan niyang mawawala muna ng ilang panahon si Williams, isang guard na nasa 2-way contract at nagsimula sa laro nitong Lunes. Bukod dito, wala ring inaasahang pagbabalik mula sa mga manlalarong hindi nakalaro laban sa Suns. Ang listahan ng mga hindi aktibo ay kinabibilangan nina Anthony Davis, strain sa kaliwang adductor, Daniel Gafford, right knee sprain, Jaden Hardy, right ankle sprain, Kyrie Irving, ACL tear sa kaliwang tuhod, Kai Jones, left quad strain, Derek Lively 2, stress fracture sa kanang bukong-bukong, Olivier Maxence Prosper, right wrist sprain, at PJ Washington, right ankle sprain. Hindi rin makakakuha ng dagdag na manlalaro ang Mavericks kahit na may bakanting roster spot sila at sapat na pinsala upang maging kwalipikado para sa hardship roster exception. Ito ay dahil meron na lamang silang natitirang $51,000 bago maabot ang unang apron ng salary cap at hindi nila maaaring lampasan ang limitasyong iyon. Ang isang 10 araw na kontrata ay nagkakahalaga ng $119,972. Hindi kami makapirma ng kahit sino, kaya ako at si Duds ay masyadong mahal, pabirong sinabi ni Kidd na tumutukoy sa Mavericks assistant coach Jared Dudley na nagtapos ng kanyang 14 na taong NBA career. Kailangan mong tumawa, kung hindi mababaliw ka dito. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan sa sitwasyon ng Mavericks? Sa ibang balita naman, umalis si LeBron James sa laban ng Los Angeles Lakers laban sa Boston Celtics noong Sabado dahil sa groin strain. Sa kalagitnaan ng ika-4 na quarter, lumabas ang 40 taong gulang na si James papunta sa locker room at kalaunan ay inanunsyong hindi na siya babalik sa laro. Natapos niya ang gabi na may 22 puntos, 14 na rebounds at 9 na assists habang natalo ang Lakers sa score na 111-101. Ang injury ay tila nangyari matapos gumawa si James ng ilang pivot moves sa laro. Matapos ang sumunod na defensive possession, humiling siya na palitan at hindi na bumalik matapos subukan ito sa timeout. Walang karagdagang detalye si Lakers head coach JJ Redick pagkatapos ng laro. Ngunit inamin niyang may malinaw na pag-aalala tungkol sa kalagayan ni James. Iniulat din ni ESPN's Dave McMenamin na ang paunang pananaw ay mawawala si James ng ilang linggo sa halip na ilang araw lamang. Gayunpaman, tila hindi iniisip ni James na seryoso ang injury niya. Ngunit inamin niya na kinakailangan pa rin niyang kumonsulta kay trainer Mike Mancias para sa karagdagang pagsusuri at x-ray.
Wala akong gaanong pag-aalala, sabi ni James sa mga mamamahayag. Siyempre, titingnan natin ito araw-araw at susuriin kung gumagaling ito. Pagkatapos ay gagawin namin ang tamang hakbang kung ano ang kailangang gawin sa hinaharap. Idinagdag niya na hindi kasing seryoso nang nakuha niyang groin injury noong 2018 in Christmas Day versus Golden State Warriors. 2018 in Christmas Day. Laban sa Golden State Warriors ang bagong injury na ito. Ang strain na iyon ay nagpahinto sa kanya sa loob ng 17 laro at nakaapekto sa natitirang bahagi ng kanyang season. Napagdaanan ko na ito dati at alam ko kung anong klaseng injury ang hinaharap namin, paliwanag niya. Inaasahan din niyang mananatili kasama ang Lakers sa natitirang 3 laro ng kanilang road trip. Ang injury at ang pagkatalo ay nagpahinto sa magandang takbo ng Lakers na pumasok sa laban noong linggo na may 8 sunod na panalo matapos ang malaking trade nila para kay Luka Doncic. Ang hakbang na ito ay tila nagbigay rin ng bagong sigla kay James na tumaas mula sa pag-average ng 24 na puntos bawat laro bago ang trade patungo sa 20 pagkatapos nito. Ang isang malubhang injury kay James ay maaaring maging malaking dagok para sa Lakers na ngayon ay nasa simula pa lang ng kanilang road trip kung saan haharapin din nila ang Milwaukee Bucks at Denver Nuggets. Magdadagdag din ito ng mas malaking pressure kay Doncic upang pangunahan ang team na sinalihan niya 1 buwan pa lamang ang nakalipas. Sa ngayon, 4 na laro pa lang ang nami-miss ni James ngayong season at bago ang laban ng linggo, nasa tamang landas siya upang magkaroon ng pinakamaraming larong nilaro sa isang season mula noong natapos niya ang lahat ng 82 games last 2017-18. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa injury ni LeBron? Sa sumunod na balita naman, nakita ng Warriors ang lalaking matagal na nilang naririnig noon, ang legend na si Jimmy Butler. Hindi na lihim na malaki ang naging epekto ni Butler sa tagumpay ng Golden State simula noong NBA trade deadline, ngunit sa panalo laban sa Detroit Pistons noong linggo sa Chase Center, unang beses nilang nasilayan ang bersyon ni Butler na kanilang inaasahang magdadala sa kanila sa NBA playoffs. Ito ay isang pisikal na laban, puno ng tensyon, maraming tulakan at banggaan, sabi ni Warriors coach Steve Kerr tungkol sa laro. Ang manalo sa ganitong klase ng laban, lalo na't halatang pagod kami at sinusubukang makabalik sa tamang kondisyon pagkatapos ng aming biyahe, ay isang malaking panalo. Ito ang bahagi ng dinadala ni Jimmy sa laro. Nakasanayan na niya ang ganitong klaseng laban. Makukuha niya ang bola, bibigyan niya kami ng shot, makakakuha siya ng foul at kukuha ng malalaking shot. Ang playoff Jimmy ay totoo at sa maraming paraan, parang playoff game ang laban na ito. Pisikal, matindi at parang isang matinding labanan. Ang mga manlalaro tulad ni Jimmy ay namamayani sa ganitong uri ng laro. Nakuha ni Butler ang palayaw na playoff Jimmy dahil sa kanyang hindi matatawarang pagganap ng pangunahan niya ang Miami Heat patungo sa NBA Finals noong year 2023 playoffs. With average 27 points, 7 rebounds, at 6 assists per game while shooting 46.8% from the field and 35.9% from the 3-point range in just 22 playoff games. Naniniwala si Kerr at Warriors na naglalaro si Butler na may 26 na puntos, 9 na rebounds, 5 assist ng may parehong alab noong linggo ng araw, at kung makakapasok ang Warriors sa playoffs, ang pag-usbong ng veteranong forward na ito ay malaking tulong sa kanilang ambisyon para sa kampyonato. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa pagiging agresibo ngayon ni Butler?